Isang magandang gabi po sa inyong lahat. A blessed Monday to all of you, brothers and sisters in Christ. This is your servant in the Lord, na inyong mga kasama sa isang oras ng programa ng Diyos na maghatid po sa inyo ng mabuting balita. Ang mabuting balita, ang salita ng katotohanan na pagkain lamang, tanging pagkain lamang ng ating spiritual na buhay. Wala nang iba po. Kaya sa oras na ito, mga minamahal kong mga kapatid, anyayahan mo na ang iyong kaibigan, ang iyong pamilya, ang iyong kapitbahay, na tayong lahat ay magsama-sama sa oras na ito. Yes! Hallelujah! At habang inihanda natin ang ating mga sarili, sabayan natin ng paghandari ng ating mga Bible. Sabihin mo sa katabi mo, God bless you and a happy new you. Wow! At ayan na, kasama na natin. Lumabas na ang pangalan ni Ate Rosie, nila Ate Mercy, kanina pa. Sila Ate Marites, Ate Bless, Ate Angel, sila Ate Mercy. Yan, magkakasama po yan. At ayan, may yung ating anak na nasa Papua New Guinea na si Anaki na si Glay Villa Flores, kasama natin. At meron din siyang kasama na mag-tune in sa atin. Si Brother Ricky Vasquez. Kamag-anak yata ni Romeo Vasquez to. At sa mga kapatid natin, ayan, sila Kuya Aldrin, ang Dison family, sila Nanay Bell, Nanay Det, Kuya Hiner, sila Ate Cynthia, sila ang Gargando family. Ayan, nakita ko na rin si Ate Cherry, Saino family, and Sapno family, and Villa Flores family. Sabi ni Ate Cherry, blessed evening to all of you. And si Ate Det, sabi niya, direct from Bacolod, good evening po sa inyong lahat. At ang mga Kangayo family, kasama na rin natin, kompletong-kompleto. Si Ate Neneng, si Kuya Nonoy, habol pa ng aking apo na si Janel po ito. Si Sister Tess, Paes ng Pal Village ng Davao, kasama po rin natin sa ilalim po ng Shalom Charismatic Community. Gayon din po, mga minamahal kong kapatid, we have together with us, Sister Mary Ann Hernandez Swin. Siyempre, kasama dyan si Brother Lito. At si Ate Michelle Hernandez, sila Mabinti. Ang kapatid natin, si Brother Obet sa Dinahican. Sabi niya, blessed evening to all of you. Si Ate Base, sinasabi niya rin, blessed evening po. Si Ate Edna, kasama si Kuya Ronnie, ang Gemson family, kasama na rin po natin. At ang mga Guillermo family, si Tate Rudy, si Nanay Sinaida, kasama rin po natin kanina pa. Hallelujah. At yung mga kapatid natin sa Lawaan, ang mga Bunyol family, si Sister Ching, Danny, Dennis, at si Nanay Ganding, sila Ate Melissa, yan po, ang kapatid natin yan ay nasa Singapore. Ang mga kapatid natin sa Bacubac Bazay, sila Pastor Ruel Kabirik, ang pamilya po ng Kabirik, at pamilya po ng Makabibihan, at ang mga pamilya po nila Tatay Pulding at Nanay Vicky. Lagi nating kasama yan. Ang Pahardo family, si Ate Marisa, sila Kuya Boy. Kasama rin natin si Ate Che. Sabi ni Ate Bubot, good evening po sa inyong lahat. Si Tagumpay Junior, watching din, kapatid. Huwag kang alis, anak. Kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang mami, ang kanyang daddy sa Bacolod din, o Cebu. At sabi ni Ate Marites, maray na banggi, Ate Celeste. Sabi ni Ate Tess, binabati ang mga kapatid natin. Bicol, maray na banggi. At sa aking mga kababayang Pangasinense,
masantos yalabit si kayon. Amin. At ihanda-handa na natin, ayan, isa rin na mamaya ay ating babatiin sa kanyang birthday. Binati na pala, no? Si Sister Lloyda. It is her birthday today. Yan. Pinagpala itong kapatid natin to dahil marami siyang bisita, panihangin, bawal ang social distancing. Sino ba ang ating babatiin, kapatid, bago tayo dumako sa ating pagsasalo-salo ng mabuting balita? Yan. At yung mga kapatid natin, sila Sister Bioli, Kabanting, ang Yak family, ang sila Nani Elsa, at ang aking sister, Kumare, ang sister Balaik ko na Sister Dita, si Brother Doto, si Ate Annalisa, si Abraham, si Isaac, ay kasama rin nating nanonood. Ayan, sabi rin ni Ate Mercy kay Ate Sister Tess, maray na banggi. Ano yan? Maray na banggi, mana sa'yo. Yan, at ihanda na natin yung ating mga sarili. Tayo po ay dadako na sa pinakamasarap na bahagi ng programang ito. Ang pagsasalo-salo natin na salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Aming Diyos na dakila, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong kapangyarihan, sa iyong lakas na sa amin ay ibinigay sa buong maghapon na ito. Maraming salamat po. Pati na rin ang aming ipinagkatiwala sa iyo, sa iyong mga kamay, iyong iningatan, at narito po kami, pinagpala mo, na nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Dalangin po namin ang aming mga pandinig, o Diyos, ay iyong buksan. Ang aming mga mata ay iyong pagliwanagin. Makita namin ang kaningningan ng iyong mabuting balita, ang salita ng katotohanan, o Diyos, upang sa gayon kami na nilikha mo na kawangis mo ay maging kalarawan mo sa lahat ng bagay na binahagian mo ng iyong banal na kalikasan. Maraming salamat po na ang iyong lakas sa pamamagitan ng iyong Espiritu, magagawa po namin ang iyong kalooban at lahat ng aming gagawin, inanasa po namin, O Diyos, na ikaw ay mapapurihan. Even in this moment, O Lord, as you gather us, we praise you, we glorify you because we will be blessed sa pagkakataong ito. I-bless mo, Panginoon, ang mga kapatid kong nakatune in at manunod pa rin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. And everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Sabi ni Ate Lolit Bernales, good evening, everyone. Hallelujah. Ang mga kapatid natin, sila Ate MJ, sila si Moreno, sila Jason, sila Angel Pini, sila Meds, ang mga kapatid natin sa Germany na sila Mary Grace at sila Michael Binyas and the family of Binyas, kasama rin po natin at si Nanay, ayan, Nanay Glo, ang aking nanay, Nanay Bising, Nanay Glo, ay kasama rin po natin sa oras na ito. Okay, mga minamahal ko mga kapatid, buksan natin ang ating mga Bible, Acts chapter 17 verse 10 to the following. At handa natin, fasten our seatbelt, kapatid, upang tayo ay hindi makahulag po sa katotohanan na inihanda sa atin ng Diyos sa pagkakataong ito. Okay, at ating pamamagatan, ang ating pag-aaralan at pagsasalusaluan, kapatid, God does not dwell in man-made temples. Ang Diyos ay hindi nananahan sa mga templong gawa ng mga kamay ng tao. At ang ating tema na pag-uusapan, kapatid, ay ang walang kabuluhan ng karunungan ng tao. Sa ating pag-aaralang ito, kapatid, dalangin ko na makita natin ang pagkahilig ng tao o natin, kapatid, sa idolatria. Makikita natin ang kamangmangan
ng karunungan ng tao sa harapan ng Diyos sa ating pagsasalo-salo. At dito malalaman po natin sa tekstong ito na pagsasalo-saluhan natin. At si Pablo po, kapatid, at ang iba niyang mga kasama, ay umalis po sa Thessalonica at ngayon ay dumaan sa Berea. At pagkatapos nilang dumaan sa Berea, si Paul po ay mag-isang tumungo po sa Athens. At buksan po natin at simulan natin ang pagbabasa po natin ng Biblia. Simulan na natin po sa verse 10. Nang gabing yun, agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas patungo sa Berea. Nang dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya marami sa kanila ang nanampalataya kasama ang maraming babaeng Griego at mga pangunahing lalaki. Verse 13, subalit nang malaman ng mga Hudyong taga Thessalonica na ang salita ng Diyos ay ipinangaral din ni Pablo sa Berea, sila ay nagpunta rin doon upang guluhin at sulsulan ang maraming tao. At agad na sinugo ng mga kapatid ni Pablo, si Pablo paalis hanggang sa dagat, ngunit nanatili roon sina Silas at Timoteo. Verse 15, si Pablo ay dinala ng mga nagatid sa kanya hanggang sa Atenas, at nang matanggap na nila ang utos upang sina Silas at Timoteo ay sumama sa kanya sa lalong madaling panahon, siya ay kanila nang iniwan. Verse 16, samantalang hinihintay ni Pablo sa Atenas, siya ay labis na nanlumo nang makita niya ang lungsod ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kaya't sa sinagoga ay nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nagkataong naroroon. Ilan ang mga pilosopong Epicureo at Stoico ay nakipagtalo rin sa kanya at sinabi ng ilan, anong nais sabihin ng madaldal na ito? Sinabi ng iba, parang siya ay isang tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay. Verse 19, siya ay kinuha nila at dinala sa Areopago at tinanong, maari ba naming malaman kung ano itong bagong aral na sinasabi mo? Sa verse 20, sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tenga, kaya't ibig naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat ng mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon ay walang pinagkakaguluhan o pinaggugugulan ng kanilang panahon, kundi ang mag-usap o makinig ng mga bagong bagay. Verse 22, ito na po. Kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, mga lalaking taga-Atenas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo lubhang reliyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos, sa isang di kilalang Diyos, kaya't ang sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipapahayag ko sa inyo. Verse 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa templong ginawa ng tao. Mga minamahal ko mga kapatid, ulitin ko na ang ating titulo sa pagsasalo-salong ito ay God does not dwell in man-made temples. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo dito, na ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na narito ay siya ang Panginoon at hindi siya tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ibig sabihin, gawa ng kamay ng tao. Dito ay pinapakita ni Lucas, ang may akda po ng aklat ng mga gawa ay si
Dr. Lucas at pinapakita sa atin ni Dr. Lucas ang kaganapan at inimbitahan po dito si Apostol Pablo na magsalita po sa Areopagus. Ito ang mga payo ng mga taong magagaling ang isip sa Atenas. Gusto nilang mapakinggan yung bagong idea na dala ni Apostol Pablo tungkol sa taong ipinangangaral niya na ang pangalan ay Jesus. Nagtipon ang mga Athenian philosophers dito sa Areopagus upang pakinggan si Pablo. At yung sa verse 22, mga minamahal kong mga kapatid, ito yung kanyang bati sa mga Athenians, philosophers, and to those people in Athens. Ang kanyang bati, mga lalaking taga Atenas. Men of Athens. Itong pagbating ito na ginamit o pag-address o greetings ni Apostol Pablo sa mga mamamayan ng Atenas, ito ay ginawa niya sa paraan ng mga Athenian philosopher. At pag binanggit mo itong men of Athens sa mga harap ng mga taong ito, ng mga Athenians, ito ay musika sa kanilang mga pandinig. At dito natin makikita, kapatid, na si Pablo ay ginagamit niya yung kanyang galing, yung kanyang talento na sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 22, I have become all things to all people that by all means I might save some. Siya ay umaayon o kaya tawag natin siya ay nagiging lahat sa ibang tao, siya ay nakikipamagay sa ibang tao sa kanilang pamamaraan na hindi naman siya magkakasala upang sa gayon ay maisingit niya ang mabuting balita, upang mapakinggan ang mabuting balita na sa pagnanasa na kahit ilan sa mga nakapakinig dito, kahit marami, basta't ilan sa mga nakapakinig dito ay maligtas. Dito, kapatid, tinuturuan tayo ni Apostol Pablo kung marunong ba tayong makipag-usap sa mga hindi Kristiyano. Etong kinakausap niya, mga minamahal ko mga kapatid, ay mga taong magagaling, mahuhusay, mga hindi Kristiyano, at hindi rin mga Hudyo. Tayo po ay nabubuhay sa panahon na kung saan tayo ay napapaligiran o napapalibutan ng mga taong walang pagka-idea, walang kaida-idea kahit sa pangunahing katuruan ng Kristyanismo. Para sa mga Athenians, kapatid, ang Bible to them is just one of the many books. Isa ito sa mga marami lang aklat. Mga ilang araw din na naglalakad-lakad si Apostol Pablo sa lungsod po ng Atenas. At nakita niya, kapatid, dito sa lungsod na ito ay punong-puno ng mga idolo, mga estatwa, mga ribulto, mga dambana, mga templo, at sumakit ang kanyang puso nang makita niya ito. Verse 16, sabi niya, habang si Paul ay naghihintay sa kanila sa Athens, ang kanyang espiritu ay nagalit sa loob niya nang makita niyang ang bayan ay punong-puno ng Diyos-Diyusan. Kita ni Pablo, kapatid, na ang daan ng mga idolo na nagkalat po sa lungsod ng Athens. Kaya dito ang patunay na ang Greece, kapatid, ay itong mga Athenians sa Greece na ito ay talagang reliyoso. Habang nililibot niya ang lungsod, nakita niya ang mga altar, mga templo, mga idolo. At ang mga idolong ito ay nihahandog sa bawat Diyos na kanilang kinakatawan. Bawat idolo ay may kasaysayan. Bawat idolo, kapatid, ay may nakaukit na pagpapakilala na kung anong Diyos ang kanilang kinakatawan. At meron ngang nakita dito, kapatid, si Apostol Pablo, na isang dambana na may ukit
na sulat na nagsasabing the unknown God o agnostis theos sa verse 23. Nais ko, mga minamahal ko mga kapatid, na huwag niyong palampasin. Don't miss the irony of this event. Dito po sa Athens, dito po nagtatagpo-tagpo ang mga magagaling, mga kilalang mga philosophers, mga orators ng first century. Ito po ay lugar ng tipunan ng magagaling na tao na mahuhusay ng mga tao, ng mga pamosong mga pilosopo, mga pamosong mga debaters, orators in the first century. The best human wisdom ay na-assemble po dito sa Athens. At makikita nyo dito yung futility of human wisdom. Verse 21, sinasabi po na, now all the Athenians and the foreigners who live there would spend their time in nothing except telling or hearing something new. Sinasabi po ng talatang ito, literal na ginugugol nila ang kanilang mga buong oras sa pagtalakay ng karunungan ng tao. Alam nila ang lahat, liban lang, kapatid, sa totoong Diyos. Alam nila ang pinakamabagong imbensyon. Alam nila, kapatid, ang mga pag-unlad, ang karunungan, ang pangyayari sa buong mundo. Ngunit sa lahat ng kanilang karunungan, hindi nila alam ang Diyos. Ating basahin yung sinabi ni Apostol Pablo po sa 1 Corinthians 1:18. 1 Corinthians 1:18 verse 125. Ito, binasa na natin kahapon, ngunit nais ko rin basahin ulit natin sa pakinabangan ng iba. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos, sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang biyasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos nakahangalan ang karunungan ng sanlibutan, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi kinilala ng sanlibutan ng Diyos, sa pamamagitan ng karunungan nito ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral, sapagkat ang mga Hudyo ay humingi ng mga tanda at ang mga Grego ay humingi ng karunungan. Subalit, ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos, sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Dito ay pinapakita, kapatid, yung futility of human wisdom. Dito po sa binasa po natin sa mga talata mula sa verse 16 at hanggang verse 24, kapatid, every temple and every idol, kapatid, that the Athenians worship were made by their own hands. Ang tao po ay natutokso na sambahin bilang Diyos ang mga bagay na kanyang ginawa o sinasabi ng Bible na gawa ng kanilang mga kamay. Ang kabalintunaan na makikita dito ay ang mahusay na mga pilosopong Epicurean at Stoic na ang ginagawa, kapatid, ay ang mga estatwa, mga rebulto na sasambahin nila.
Ano ba ang sinasabi ng Bible na mangyayari sa mga sumasamba sa mga idolo? Sinabi ni Paul na ang lungsod na ito ay punong-puno, kapatid, ng mga ribulto, ng mga idolo. Ating tatalakayin, kapatid, ang biblical theology of idolatry. Ang teolohiyo ng Biblia tungkol sa idolatria. Nilikha ng Diyos ang tao na kawangis niya. At ito ay may mga maraming bahagi. Ngunit ang mga bahaging ito, kapatid, ay nangangahulugan ng ilang paraan ay katulad ng Diyos. Hindi tayo kamukha ng Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Pero tayo ay meron ding Espiritu ng Diyos. At tayo ay binigyan din ng kalikasan ng Diyos na pang-eternal. Ang Diyos na Espiritu at eternal na nilikha niya tayo, nakawangis niya, na bagamat hindi tayo kamukha sa mukha, dahil hindi nakikita ang Diyos dahil Espiritu, pero yung kanyang Espiritu ay nasa atin din. Ang kanyang katangian na eternal ay pinagkaloob din sa atin na tayo rin ay may buhay na eternal. Kaya, ano sinasabi dito ang biblical theology in idolatry? Because we are eternal, we must only worship God who is eternal. Yamang ikaw at ako, may Espiritu ng Diyos, may katangiang pang-eternal, eh dapat ang sasambahin mo ay yung Espiritu at may eternal na kalikasan. Exodus chapter 20, kapatid, Exodus chapter 20, verse 3 to 6, ating basahin na sinasabi po, ito po ay, ang mayakda po dito ay si Moses. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili na inukit na larawan o anumang kawangis ng anumang nasa langit, sa itaas o nasa lupa, sa ibaba o nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Verse 6, ngunit pinakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking utos. Dito po, kapatid, na isa na yamang ang Diyos na lumikha sa tao, na binigyan ng Espiritu at kalikasang pang-eternal. Sinasabi niya dito, sa pamamagitan ni Moses, nagpakita sa kanya ang Diyos na makapangyarihan at Diyos na walang hanggan, ay sinasabi dito na siya lang ang Diyos na iyong sasambahin. At dito binanggit ni Moses, kapatid, ang utos ng Diyos na huwag sasamba sa anumang larawan na gawa ng kamay, na inukit ng kamay. Kalarawan ng mga bagay sa himpapawid o kalarawan ng mga nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig. Ang sinasabi po rito, kapatid, ang Diyos ay mapanibuguin. At ang sumasambat, gumagawa ng mga larawan ng mga bagay na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig. At sinasamba nila ito ay parurusahan ng Diyos hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Ang kanyang puot ay mananatili sa kanila. Subalit, sabi niya, ipapakitaan niya ng kanyang walang hanggang pag-ibig, dalisay na pag-ibig ang mga taong sumusunod sa kanya. Sabi ng Isaiah 42 verse 8, ako ang Panginoon,
Iyon ang aking pangalan, hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang aking kapurihan sa mga larawang inanyuan. Mga minamahal ko mga kapatid, idolatry is exchanging the worship of the eternal Creator with His creation. Ang idolatria ay yung pagpapalit mo ng pagsamba sa tunay na Diyos at ililipat mo sa Kanyang lalang o nilikha. At sinasabi rin ng Romans chapter 1 na ang idolatria ay madalas tumutukoy po sa paglikha ng mga bagay mula sa mga nilikha na hinubog ng mananamba. Yan ang ibig sabihin ng idolatria. Literally, it means handmade. Idolatry is worshiping an idol that is handmade. Gawa ng kamay. Sa Exodus chapter 32, nung si Moses ay umakyat sa bundok, inabot siya ng 40 days and 40 nights. Nakipag-usap ang Diyos sa kanya at ibinibigay sa kanya ang mga tuntunin, kautusan upang magiging isang kautusan, batas, panuntunan, alituntunin na magiging panuntunan o pamantayan ng mga Israelita para pamalaan ang kanilang pamumuhay. At nung si Moses ay inabot ng 40 days and 40 nights doon, ang mga Israelita dito sa baba ng bundok ay nainip at sila ay nagpagawa kay Aaron ng isang gintong guya na kanilang sasambahin. At nang bumaba nga, pinababa na nga ni Yahweh si Moses sapagkat eto, nagkakaguluhan na sa baba, nagkakantahan na, at nang siya'y bumama, naririnig niya na kumakanta ito. Bakit kumakanta? Sapagkat sila ay gumawa, kapatid, ng guyang ginto at kanila itong sinasamba. Sinasabi nila na itong guyang gintong ito ang nanguna sa kanila sa paglabas sa Ehipto. Imagine, kapatid, ito yung ginto na ibinigay ng Diyos mula sa samsam nang lisanin nila ang Ehipto. At ito yung ginamit nila, yung binigay ng Diyos na ginto sa kanila, yun ang ginamit din nila na paggawa ng idolo ng gintong guya. At ito yung pinapaliwanag po ni Stephen, kapatid, sa mahaba-haba po ito. Basahin na rin natin, kapatid. Sa Gawa chapter 7, sinasabi ni Stephen po sa verse 35, ang Moses na ito sa kanilang itinakwil na sinasabi, sino sa inyo ay naglagay na pinuno at hukom at siyang sinugo ng Diyos na maging pinuno tagapagligtas sa pamamagitan ng anghel na sa kanya ay napakita sa mababang punong kahoy. Sila ay pinangunahan ng taong ito nang siya ay gumawa ng mga kababalagan at mga tanda sa ito at sa dagat na pula at sa loob ng 40 taon. Itong Moses na ito na nagsabi sa mga anak ni Israel, pipili para sa inyo ang Diyos ng isang propeta mula sa inyong mga kapatid gaya ng pagpili niya sa akin. Ito'y yaong naroon sa kapulungan ng ilan sa kasama ng mga anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga ninuno, tumanggap siya ng mga buhay na aral upang ibigay sa atin. Ayaw sumunod sa kanya ng ating mga ninuno, kundi sila'y kanilang itinakwil at sa kanilang mga pusay bumalik sa Ehipto na sinasabi kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin sapagkat tungkol dito kay Moses na naglabas sa amin sa lupain ng Ehipto,
ay hindi namin nalalaman kung ano ang nangyari sa kanya. Gumawa sila ng mga araw na iyon ng isang guya at nagandog ng alay sa Diyos-Diyosan at nagsaya sa mga gawa ng kanilang mga kamay. Hallelujah. Yung ginto na binigay sa kanila ni Yahweh mula sa Samsam, mula sa mga Ehipto, ito yung gintong ginamit para gumawa sila. Humulma sila ng Diyos-Diyosan nila na guyang ginto. At itong guyang ginto ay pinag-alayan nila. Nagkantahan sila dito, sinamba nila ito. At sinasabi nila, yung ibinigay sa kanila ng Diyos, sinasabi nila, yung ginawa nila, sinasabi nila yung ginawa nila, yun ang naglabas sa kanila, sa Ehipto. Dito lang pinapakita, kapatid, yung kaululan ng karunungan ng tao. The futility of the wisdom of men. Psalm 115, 1-18, ito ang resulta, kapatid, ng basahin nyo po yung 115, verse 1-18, makikita nyo po yung resulta ng pagsamba sa mga idolo. At pinapakita po dito sa awit, kapatid, 115, 1-18, na yung mga taong sumasamba sa mga idolo ay nagiging katulad din ng kanilang sinasambang mga idolo. Ang hatol ng Diyos, imbis o sa halip na sila ay makibahagi sa banal na kalikasan ng Diyos, habang sila ay sumasamba sa totoong Diyos, habang sila ay nakikisama sa totoong Diyos, habang sila, ang kanilang kaluluwa ay nakipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Sa idolatria naman, kapatid, literally, they become like those idols whom they worship. Pag ang isang tao ay sumasamba sa totoong Diyos, magiging katulad siya ng totoong Diyos. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay mapagmahal, iyan ang magiging larawan, magiging katulad ng taong sumasamba. Ngunit kung ang sinasamba niya ay hindi totoong Diyos, mga idolo, mga Diyos-Diyosan, magiging katulad siya ng kanyang sinasamba. Na sinasabi po, kapatid, ng awit 115 verse 1-18, tulad ng walang buhay na idolo. Ang mga idolong ito ay may mga mata, ngunit hindi nakakakita, may mga bibig, ngunit hindi nakapagsasalita, may mga tenga, ngunit hindi nakakapakinig. Gayon din ang mangyayari, ito ang hatol ng Diyos, na gayon din ang mangyayari sa mga sumasamba, sa mga ganitong idolo, na sila ay merong mata, pero hindi nila makikita, meron silang tenga, pero hindi sila makakapakinig. Ang kanilang mga mata, kanilang mga tenga, ay hindi nila mapapakinabangan, hindi ito gagana para sa kabutihan. Sa Isaiah chapter, kapatid, sa Isaiah chapter 42, verse 17. Isaiah chapter 42, verse 17. Sila'y mapapaurong at ganap na mapapaya, sila na sa mga larawang inanyuan ay nagtitiwala na nagsasabi na sa mga larawang hinulma, kayo'y aming mga Diyos. Yung mga larawang kanilang hinulma, ginawa ng kanilang mga kamay, sila na gumawa, kapatid. Sabi dito, tatawagin nilang kanilang Diyos. Verse 18, makinig kayong mga bingi, tumingin kayong mga bulag, upang kayo ay makakita. Sino ang bulag, kundi ang aking mga lingkod? O ang bingi na gaya ng aking sugo, na aking sinusugo. Sino ang bulag na gaya niya na nasa kapayapaan at bulag na gaya ng lingkod ng Panginoon?
Ikaw na nakatira sa maraming bagay, ngunit hindi mo ginagawa ang mga ito, ang kanyang mga tenga ay bukas, ngunit hindi siya makaririnig. Sabi ng Panginoon. Yan po yung binabanggit dito. Sila ay ahatulan sa kanilang ginagawa na pagsamba sa mga idolo. At ang hatol ng Diyos, kung ano yun ang uri ng kanilang idolo, magiging ganon din sila. Kung ang idolo nila ay bulag, bingi, hindi makapagsalita, they will be judged by God with literally spiritual blindness and deafness by the true God. Yung sinasabi sa Isaiah chapter 6 verse 9 and 10. Hahatulan sila. Ano hatol? Magiging katulad ka ng mga Diyos-Diyosan mo. Meron kang mata pero hindi ka makakakita. Meron kang tenga ngunit hindi ka makakapakinig. Meron kang bibig pero hindi ka makapagsasalita. It means, kapatid, hindi ang mga mata at mga tenga at mga bibig ay hindi magpa-function para sa ikabubuti ng taong meron ito. Dahil ang kanyang ginagaya ay mga idolo na bagamat merong bibig, merong mata, merong tenga, pero hindi rin gumagana. Ibig sabihin, kapatid, itong kanyang sinasamba, he will be spiritually blind, spiritually deaf, and mute. Lahat ng kanyang sasabihin, wala itong kabulungan. Ito ang issue, kapatid. Dito sa mga tao sa Athens. Lahat ng bright dito, lahat ng intelligent dito, kapatid, na mga idolaters sa Athenians, no? Meron silang mga mata na makakita. May mata sila, pero hindi ito nakakita. Meron silang mga tenga, ngunit hindi ito makakapakinig. Meron silang mga bibig, kapatid. Literally, magagaling silang mga oration. Orator po sila. Philosopher po sila. Ang gagaling nila. Pero ang kanilang mga salita ay parang mga hangin sa harapan ng Panginoon. Everything that they do under the sun are vanity. Because God judged them to become like what they worship. Inatulan sila ng Diyos na maging katulad sila ng kanilang mga sinasamba. Anong gusto mo? Kausapin mo yung binili mo, ginawa mo, ng iyong kamay. Binihisan mo, na hindi nagsasalita. Magiging katulad ka ng ganun. Kausapin mo kaya ang Diyos na buhay. Amen. Kaya ito yung eksakto, kapatid, na sinasabi ng Panginoon. Every time na mangangaral ang Diyos, ang Panginoong Sukristo, lagi niyang paulit-ulit na sinasabi, ang may pandinig ay makinig. At sa panahon ng biyaya na ibinibigay ng Diyos, ang Diyos na may kapal, ang Diyos na lumikha, binibigay ito sa mga bulag. Binibigay ito sa mga bigi. Spiritually, upang magkaroon sila ng kakayanan na makakita sila, magkaroon sila ng kakayanan na makarinig sila. At makita nila, ang Diyos, mapakinggan nila ang kanyang sinasabi. Ngunit, ano nangyari dito, kapatid? Sa mga Athenians na ito, hindi nila pinaniwalaan si Pablo. Ngunit mayroong ilan na sinasabi sa kanya, o bumalik ka ulit. Sabihin mo ulit sa amin. Magkwento ka ulit. Ito nangyayari, kapatid. At dito pa tayo sa part 1. At susundan po natin dito, pinapakitan ni Pablo that God is the Creator.
that ought to be worship, not the creation. Ang sinasabi ni Pablo, makikita natin dito, pinakita natin kapatid, ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga idolo. At ito yung nakikita sa atin. Subalit kapatid, binigyan pa rin sila ng pagkakataon na makita nila at mapakinggan nila ang Ebanghelyo. Marinig nila ang katuruan ng Panginoong Kristo, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Binibigyan sila ng pagkakataon. Tayo rin, mga minamahal ko mga kapatid, sa ating pag-aaral nito, makita natin, tayo po ay may tendensiya, madali tayong mahikayat, madali tayong matukso sa mga bagay na ginawa ng ating mga kamay at ginagawa natin itong Diyos. Sa mga bagay na binibili natin at ginagawa natin itong mga idolo at pinapahalaga natin, mas pinagpapalit natin yung mga gawa ng ating mga kamay, yung ating mga pinaghirapan, binili ng ating mga pera na galing din naman sa Diyos. Ito ang ating binibigyan ng panahon, ginugugulan ng panahon. Pero, mabait pa rin ang Diyos, nagbibigay pa rin. Sa mga susunod na mga talata, makikita natin, kapatid. God have passed all these ignorances of these people. Ngunit darating ang panahon, kapatid, mauubos ang oras, mapupuno ang salo, at kailangan ng kalusin. Biyaya ng Panginoon na tayo ay magising sa katotohanan katulad ni Apostol Pablo, tinanggal ng Diyos ang mga kaliskis sa ating mga mata upang makita natin ang kaningningan ng mabuting balita. Kaningningan ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita na inahatid sa pananampalataya kay Jesucristo, nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng naniniwala. Mga minamahal kong mga kapatid, pinapakita lang sa atin, sa pamamagitan ng Bible, tinuturo sa atin, ito ang turo ng Diyos. What the Bible says, God says. At ating desisyon, either, kapatid, na tanggapin mo ang katotohanan ito mula sa banal na kasulatan o hindi. It's your choice. Ganyan ang biyaya ng Panginoon. Binibigyan tayo ng chance at oportunidad na tayo makita natin si Jesus. Marinig natin si Jesus sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Upang tayo sumagana ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At tayo rin, kapatid, ay mapabilang sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga anak. Mga minamahal ko mga kapatid, lahat ng ito, sa pagbuklat natin ng kasulatan ng Bible, ito ay salita ng Diyos. Hindi ito gawa ng tao. Ito ay salita ng Diyos. At ang dalangin ko sa bawat isa po sa inyo, na ang kahabagan ng Diyos ang siyang magbukas ng inyong mga mata. Ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa inyo, mga puso, at makakilos kayo sa pagtugon sa kanyang salita. Manalig kayo sa Panginoong Kristo. Magsisi. Tanggapin nyo ang katotohanan ito na si Jesus, ang Panginoon. At siya ang Kristo na tagapagligtas, ang Mesiya. Wala nang iba. Huwag niyong ipagpalit ang inyong buhay na walang hanggan sa mga bagay na walang hanggan. Nagawa ng kamay ng tao. Dalangin ko sa pamamagitan ng Espiritu Santo
I pray that all of you be open, that God will open your eyes to this very amazing truth of the Word of God na inihatid po sa atin sa pamamagitan ng kanyang Ebanghelyo. Kaligtasan mula sa kabulagan, kaligtasan mula sa kabingihan at kapitihan. Sumagana nawa ang inyong mga mata, ang inyong mga bibig, ang inyong mga tenga para sa kapurihan ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. And happy birthday to Sister Loida Rayonada today. Amen. Maghihintay na lang kami ng iyong handa. Praise the Lord. Dalangin po namin sama-sama ang mga kapatid na sa iyo bumabati at ang wish po namin ay mahabang buhay at pinagpala sa gana ng pagkakilala sa Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Huwag niyo kakalimutan bukas, hindi pa tapos po ito. Up to 34 po tayo. Inabot lang po tayo hanggang 24. Sa araw ng bukas, Ate Cynthia, Ate Angel, Ate Prima, Ate Mary Ann, Ate Cherry, Kuya Nonoy, Apo Janel, Ate Bobot, Ate Det, meron po tayong susunod na kabanata pangalawa. At sa araw ng bukas, alas 5 po ng umaga, mapapakinggan nyo po ang ating magiting na sundala, si Sister Tina Perez. Ayan. Aba, nakita ko ang aking manugang na gwapo mula sa Dubai, si Angel Pini. Sumilip. Praise the Lord. At sa mga kapatid natin, sila Ate Mercy, sila Ate Celeste, sila Ate Cynthia, ang kapatid natin na sila Ate Lolit, Cardona, ang kapatid natin, sila Ate Luisa, Orkia, dyan po sa Real, ang mga sila Ate Tire, Lazaro, at ang Dimalaluan family. Gayon din kapatid ang ang pamilya po ng Kuya family, si Kuya Obet, Ate Alma, Nanay Berto, at Nanay Landa, at si Brother Dario, at ang si Mami Landa rin, kapatid. Mga minamahal ko mga kapatid. At tayo po ay magsama-sama na pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na binubuhos niya lagi po sa ating mga nagtitiwala sa kanya. God bless po sa inyong lahat. Sabi ni Ate Marian, ingat po kayong lahat. Sabi ni Ate Eileen at ni Joselito, Alejandre, God bless all. God bless po.